pag-iisang dibdib ay tanda ng simula ng bagong kabanata sa buhay ng magkasintahang Mary Ann at Russell. Taong 2016, nagdesisyon silang magpakasal. Makalipas ang isang taon, isinilang ni Mary Ann si Caleb. Ngunit sa halip na galak, kalungkutan ang dulot sa mag-asawa nang malamang may problema ang kalusugan ng kanilang sanggol. So I decided to have the CS kasi nga I'm old na, no, for normal delivery. Napapansin ng nurse yung kung saan yung mga babies, may lumalabas na parang bula doon sa bibig ng anak ko. So nakita nga nila na twisted ang intestine ng aking anak. So kailangan siyang operahan, otherwise it will burst and yung toxic kakalat po. So the solution will be reconnection ng intestine. Nakita ko na po si baby, nakalabas yung bituka. Parang robot yung anak ko. Sabi ko, anak ko ba to? Tapos kita mo, hirap siya, no? Hirap siya. Tapos po, ang pagdedi niya, hindi normal. Meron na po nakapasok sa kanya na kulay white. So doon siya pinapadete. Caleb is not gaining weight. Meron ni-recommend na gatas. Yung gatas pong yun, nung tinignan namin siya, wala sa Philippines. Nasa ibang bansa. So agad-agad yung husband ko, kumontak siya na may kakilala sa Singapore. Kaya nung nakita nung nurse na nahihirapan na kami, sinitsitan na kami, palit kayo ng doktor. Sino nagpalit kami ng doktor, nakapagbigay siya ng alternative na gatas na available na sa Philippines. Malaking halaga ang kakailanganin para sa operasyon ng kanilang anak. Kaya minabuti na mag-asawa na ilipat si Caleb sa mas abot kayang ospital. Paalis kami ng hospital. Ito yung running bill namin, 900,000. So aside from the government po, may mga individuals na tumulong sa amin, sa side ng asawa ko, sa side ko. Sinulat ko yung mga nagbigay. Ay naku, sobrang dami nila. Tapos sabi ko sa sarili ko, you cannot outgive God. Sabi ko, aalis kami Lord ng hospital na to, walang utang. And true enough po, umalis kami dun sa unang hospital, walang utang. We have to move to another hospital para makapag-shift kami to another pediosurgeon na mas mababa ang fee. So nung nilipat namin siya, no, kita ko pa rin siya ni baby na colostomy. So yung dalawang nakalabas na intestine niya, ipapasok po yun ulit. Tapos pagduduktungin niya. So sabi ko, kung paano naging faithful si Lord dun sa unang operation, He will also be faithful sa katawan ng anak ko. And He will also provide. Sabi ng doktor, successful. Pero nasa ano pa rin siya, nasa ICU. Ang challenge naman is na-reconnect na yung recovery. Sabi, kapag ni-reconnect na, doon na siya magigain ng weight. Pagkatapos ng operasyon, ang nangyayari sa katawan ng anak ko, bumabaksak ang kanyang weight. Matagumpay na napagdugtong ang dalawang intestine ni Caleb, ngunit pahirapan pa rin na madagdagan ang kanyang timbang. Dumating din po sa time na nag-give up na ako kasi parang skeleton na yung anak ko, ang pangit niya na. Magpuri ka lang, narinig ko yon. Puri ka lang, magpuri ka lang. Ang hirap magpuri pag gano'n na sitwasyon eh. Kailangan kong maranasan na Diyos ko totoo. Kasi Kristiyano ako. Doon ko na-realize how blessed I am of this trial. Kasi naramdaman mo siya. Kasi nakita mo yung galaw niya. And then dumating po yung isang araw, umaakyat po ang timbang niya. Isang guhit. Dalawang guhit. And then come July po, ayun, nakauwi na si Caleb. At ang running bill naman po this time, dahil private siya, 450, so almost 500,000 din po. And lumabas kami na wala rin utang. Sa kabila ng mga kinaharap na pagsubok, hindi sumuko si Mary Ann at patuloy na nagdasal sa Panginoon. Kaya makalipas ang ilang buwan, tagumpay ang naging operasyon ni Caleb at pinayagan na din silang makauwi. Subalit napawi ang saya ng mag-asawa nang mapansing bumibilog at lumalaki ang ulo ni Caleb. The third challenge this time, kikita niya yung head circumference ng anak ko. Medyo nag-i-increase. Next visit, ni-required niya na kaming pa-ultrasound. So from the ultrasound, nakita nga na may tubig sa ulo ng bata. So doon sa MRI, litaw po talaga. Na yung tubig, pinupush niya yung sa brain, ang lumulugar yung tubig. Kailangan siyang operahan, lagyan ng tubo. So, in-explain paano lalagay yung tubo. There will be a drilling.
mismo doon sa utak. Dahil sa kagustuhang maiwasan ng pangatlong operasyon, nagpa-second opinion ang mag-asawa. Mapalad na isang doktor na may malasakit ang natapat sa kanila. Tinignan niya yung galaw, physical. Normal naman yung kilos ng anak mo. Sabi niya ganun. Bigyan ko pa yan ng 2 months, si Caleb. Pagbalik niyo rito, kung di pa rin niya naglalakad, kailangan na nating operahan. Laking tuwa namin nung isang araw nung nakahakbang na siya ng 2, 3. Hanggang ngayon, hindi na kami bumalik na sa doktor na yon. Kasi ayun, umaakyat na siya, tumatakbo na siya. Dahil sa walang tigil na panalangin ng mag-asawa, tuluyang bumuti ang kalagayan ni Caleb at namumuhay na ng normal. Ngayon, patuloy na ginagamit ng Panginoon ang patotoo ng mag-asawa upang magsilbing pag-asa at inspirasyon sa mga nakakaranas din ng kanilang pinagdaanan. After all of the challenges, I can say na Jesus is our Savior at hindi niya tayo tatalikuran. Wow, praise God. Nakakatuwa naman yung story ni Mary and ni Caleb, no? I mean, when you receive the Lord Jesus, hindi ibig sabihin na you won't go through trials, no? May mga times na may mga painful things that will happen in our life. But the wonderful thing is when we go through those trials, we have Jesus with us, and God is so faithful. When I see Caleb right now, talagang mapapapraise ko talaga kay Lord how He moved in the life of Caleb. Well, isa lang talaga ang matingkad dito, yung ating Panginoon. Nothing is impossible with Him. At saka ang mga tao, hindi sila nag-give up. Hindi sila nag-give up no matter how impossible the situation may seem. In the end, ang sabi ng Bible, nothing is too hard for God. So, mga kapatid, even right now, alam ko marami kayong mga pinagdadaanang mga pagsubok sa buhay. At minsan sinasabi niyo, Lord, bakit ako pa? At napakahirap. Pero alam po ninyo, merong gagawing maganda ang Panginoon sa bawat pagsubok. Walang nangyayari na hindi ipinahintulot ng Panginoon. So right now, even if you're faced with a mountain of trials, nandiyan ang Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. He will intervene in your life. At ang sabi rin ng Bible sa James, welcome every trial because God has a purpose. Kapatid, saan ka man ngayon, kaya kang abutin ng Panginoon. Gaano man kalalim ang iyong lokasyon, aabutin ka ng Panginoon. At kahit gaano ka salimuot o komplikado ang iyong buhay, the Lord will turn it around. Inaanyayahan kita sa isang panalangin. Father God, in the name of your Son Jesus Christ, Lord, ako po'y lumalapit sa inyo. Ako rin po, Panginoon, ay dumaranas ng mga matinding challenges sa aking buhay. Now, Lord God, I choose to turn to you, Lord God. Kakalimutan ko na po, Panginoon, ang pagtitiwala sa aking sarili. Alam ko, Panginoon, na meron kang magandang plano sa aking buhay. Kaya, Lord God, ayoko na pong sayangin ang buhay ko. Lord, inaalay ko sa iyo ang aking puso, Lord God. I invite you to come into my life to be the Lord and Savior of my life. Mula ngayon, Panginoon, ako po'y aasa sa iyo. Mula ngayon, I will look for directions, Lord God, and I will focus my eyes on you. At alam ko, something good is gonna happen in my life because I trusted you in Jesus' name. Amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Through the grace of Jesus Christ, we are more than conquerors. No hardship or trial can ever defeat us, for God is our refuge and strength. Let's come to Him and seek for His guidance by calling the 24/7 Prayer Center. Our trained prayer counselors are more than willing to pray for your concerns and give you godly counsel from the Word of God. The number is on your screen.
Kung ikaw ay nakatira sa ibang panig ng mundo, pwede mong makausap ang mga trained prayer counselors gamit ang Facebook Messenger. Ang keywords ay The 700 Club Asia. Keep updated of the latest events happening in CBN Asia by following us on our social media accounts on Facebook, Instagram, and X, formerly Twitter, by typing the words The 700 Club Asia. You can also find a lot of teaching videos that contain impactful lessons we can learn from. Topics on leadership, relationships, finances, health, and other life issues are discussed by our hosts and guests. Share them on your wall so your friends and your loved ones can learn as well. Maaari mong panoorin muli ang mga episodes at bagong kwento sa The 700 Club Asia na naghatid ng kapayapaan at kagalingan sa inyong buhay sa YouTube channel nito. Maaari mo ring gamitin ang mga inspirational articles sa cbnasia.org sa inyong prayer time at Bible study. Pwede mo ring gamitin ang Tanglaw app. Download it for free from Google Play Store, iOS, Spotify, and Apple Podcast. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. CBN Asia.org/give. Yan. Ay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ito na. Tulungan niyo po. Ang dami pang itatype eh. Tapos 4 lang yung daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang nila oh. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Ako si Yahweh na inyong Diyos at siyang nagpapalakas sa inyo. Mahina ka man at maliit, huwag kang matakot. Ako ang Diyos ng Israel ang magliligtas sa iyo. Salamat Yahweh at iniligtas mo ang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto, sa Nazi Holocaust ni Hitler, sa 1948 War, Six-Day War ng 1967 at Yom Kippur War noong 1973. Save Israel again, O Lord, dahil hindi ka nagbabago. You are the God that stands with Israel yesterday, today, and forever. Amen. Yung feeling na okay ka sa labas, pero sa loob-loob mo, nasa kwarto ka. Yung iiyak ka, wala kang makausap, wala kang pwedeng hingin ng tulong. What if na i-end up ko na lang kayo yung life ko? Kung mawawala ako sa mundong ito, wala na akong problema. Kung ang pangarap ay singhalaga ng buhay, ang pagkabigo na makapagtrabaho sa ibang bansa ay pagguho ng pag-asa ni Efren na makaahon sa buhay. Inihintay ko na lang yung visa from other country, ngunit hindi nga ako nag-fit to work. That time, yung naging dahilan bakit ako na-depress. At wala pa akong trabaho that time. Sabi ko, saan ko kukunin yung pagkakain namin? Paano na to? Nagre-rent lang kami ng bahay. May gusto kong patunayan. Gusto kong umasenso kasi gusto ko na patunayan sa magulang ko na kaya ko rin, na hindi ako magiging pabigat. Ang madilim na yugtong ito ang naging daan upang marinig ni Efren ang pangako ng Diyos na panibagong simula sa pamamagitan ng isang programang nakahiligan na niyang panoorin. Some of you are even thinking of an easy way out of suicide. Don't kapatid, because there's a solution. No hesitation. Nag-kneel down ako. Sumabi ako sa prayer habang nililihans ko yung TV. Sabi ko, Lord, kung ikaw talaga ang Diyos na nagbabago, palayain mo ako dito.
tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. Gusto ko maging payapa, alisin mo ako dito, papalayaan mo lang ako, susunod ako sa iyo, papalo ako sa iyo. After ng acceptance prayer ko, may power na nag-overflow sa akin. At time, nagkaroon ako ng kapayapaan, ng peaceful. Paglabas ko ng bahay, gusto ko hanapin si Jesus talaga. Doon ko naranasan na ganito pala yung pagiging Christian. Nasabi ko, Lord, nasa iyo na ako. Ang unang inopen sa akin ni Lord, yung magbigay. Kasi na-inspire ako dun sa mga nagbibigay. Meron akong pera, 900 pesos. Sabi ko, Lord, titiwala ako sa iyo na ikaw bahala sa akin. Pinuntahan ko yung branch na yon, nag-donate ako sa 7 Heart Camp Asia. Giving is a worship to God. Ang pusong mapagbigay, yun din yung puso na may pag-ibig sa Diyos. Lumipas pa ang mga araw at muling naghanap ng trabaho si Efren. Sa kanyang paghihintay, isang tawag na di niya inaasahan ang kanyang natanggap. Balita ko hindi ka natuloy sa ibang bansa. Hindi nga sir, medyo nagka-problema po ako sa medical eh. Kung gano'n, bumalik ka na lang sa akin. Napa-stop ako. Sabi ko, Lord, ako nagpapasalamat talaga kasi nga, yung plano mo pala yung sinunod mo sa akin. Bukod sa marangal na trabaho at tumaas na sweldo, isang malaki at dagdag biyaya para kay Efren nang maikasal sa nooy kinakasamang si Rona. Kailangan lang talaga na makasal kami kasi hindi nga holy yun sa harapan ng Diyos at sa mga tao. Yung grace ni Lord sa amin bumuhos. Kasi sabi ko nga, ito yung kasal na tinetreasure ko kasi hindi ako gumastos ng malaking pera. Yung mga kapatiran namin sa church, nag-donate sa pagkain. Ang ating mga pangarap kapag mula sa Diyos ay may kaakibat na pag-asa na ito ay makakamit. Kaya, papasalamat ako sa Panginoon. Kasi kung hindi ako nakinig sa Kanya, hindi ko mararanasan yung presence niya, hindi ko mararanasan yung kung anong patayuan ko ngayon. Wow, praise God. I'm so glad no si Efren, he received the Lord Jesus instead of taking his own life, no? Na-surrender niya yung buhay niya. And now the Lord has blessed him because he follows the Lord. He even, decided to get married to his wife. And ngayon, how the Lord is blessing both of them. Well, napakaganda ng ni Efren kasi maraming mga ganyan. Nag-entertain ng suicide thoughts. Yan ang gusto talaga ng kaaway. Kaya talaga, pag binigyan ka ng pagsubok, matindi kasi gusto niya sumuko ka. But God designed you to be victorious and not to fail. Yes, watching this story of Efren, this is not an accident. Maybe you're watching right now and you're also depressed, or maybe some of you are also thinking of taking your own life. Those thoughts come from the enemy because he wants to destroy our lives. And God has allowed you to watch this program right now because God loves you so much. He does not want you to destroy your life. The enemy has come to destroy and steal our joy. If you're watching right now, alam mo hindi accident na napanood mo itong episode ni Efren. Maybe you're also depressed or even thinking of taking your own life. Don't. Yung mga bulong na yan, coming from the enemy yan. And God wants to save you. God wants you to give your life to Him. He wants to take away your depression and replace it with joy. All you need to do is just surrender everything to Him. We want to pray for you right now because this is your appointed time to be healed. Lord Jesus, there are people who are watching right now. Some of them are very depressed for different reasons, Lord God. Some of them are at the point, Lord, of taking their own life. Lord, thank you, Lord, that you see them, you love them, Lord. You love them so much. You gave your life for them, Lord God, and you want to give them an abundant life. You want to give them a successful life. So Lord, in the name of Jesus, we pray for healing upon this person who's watching right now. Lord, heal this person's broken heart, Lord God. Give this person hope that comes from you, Lord. Lord, we know may maganda kayong plano sa taong ito, Lord God. We pray that you will just open the eyes of this person. Help him, Lord, to have faith, Lord God, that you have a wonderful plan for this person, Lord God. Lord, give this person hope and heal this person's broken heart. In the name of Jesus, we pray that. Hallelujah. Ako po mananalangin para doon sa mga naghahanap ng trabaho. In the name of Jesus,
Father God, I pray that you would open doors of opportunity for those, Lord, who are searching for jobs. In the name of Jesus, I declare that those doors and opportunities would open. And not only that, Lord God, they would be hired by companies, Lord God, according to their expected pay, Lord God. In the name of Jesus, I declare that all will be well with them. Anything that is limiting them, anything that is serving as a hindrance, in the name of Jesus, I break all demonic strongholds right now in the name of Jesus. I declare release. Where the Spirit is, there is freedom. There is freedom for you in Jesus' name, so that you may reach the heights of your potentials in Jesus' name. Amen. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0998 590-0620. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 003000055 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Being rich is beyond money and material wealth. To be rich is to be able to give freely and unconditionally. Get the keys to real fulfillment through the power of giving in an exclusive audio teaching by Peter Kairos. Real joy for any amount you choose to donate. You are giving because your heart is blessed, so you can always trust God to meet all your needs. Be a CBN Asia partner today. Naiwang mag-isa at haharapin ang bukas ng walang kasiguraduhan. Nagdadalang tao sa edad na 19, yan ang sitwasyon kinahaharap ni Carmela. Nung time po na nalaman po ng boyfriend ko yung sitwasyon ko po, hindi po siya ready sa malaking responsibility. So ako na lang ba lahat? Na hindi ko naman lahat kasalanan. Pero bakit sa akin mapupunta lahat ng responsibility na ang laki-laki para sa akin? Itinago ni Carmela ang kanyang pagbubuntis hanggang sa kanyang makakaya. Pero habang tumatagal, habang lumalaki ang kanyang dinadala, mas lalong nakakaramdam si Carmela ng pagsisisi. Iyak lang po ako ng iyak. Niisip ko po, paano yung kinabukasan ko? Paano po yung kinabukasan ng anak ko? And then, navi-visualize ko na po kung paano ko gagawin. Nasa utak ko na. Pero nung time na lalapit na ako dun sa gagamitin ko, biglang parang may bumubulong sa akin na wag mong ituloy. And naisip ko, gusto ko pang mabuhay. Kasi may anak ako. Hindi na naitago ang katotohanan. Inamin niya ang pagkakamali sa mga magulang. Sakit po na marinig kay mama na sabi niya, ang tagal mo na palang tinatago. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko man lang alam na naghihirap ka. Sana sinabi mo na lang sa akin. Tanging sa social media na lamang malayang na ipapahayag ni Carmen ang mga saloobin. Ang hindi niya inaasahan
ay ang mapanood ang kwento ng artistang si Bettina Carlos sa Facebook page ng 700 Club Asia. Sabi ko, baka ito yung kulang natin. Kasi yun na lang din namin natatry, Diyos na lang. Baka kailangan natin si Lord. Parehas po kami kasi ni Bettina Carlos po na single mother. Yung naging lakas niya, si Lord lang eh. Doon ko po na-realize na baka ako din, kaya ko din kung si Lord yung magiging lakas ko. Nagsasorry po ako kay Lord sa dami ng times na nag-fail ako, pero nandyan pa din siya. Napakaganda po ng love niya. Sabi ko, Lord, di ko po alam to. Wala po akong alam dito. Pero isusurrender ko po lahat sa inyo. Kasi alam ko na ikaw yung magbibigay sa akin ng lakas. Isang malusog at magandang supling ang naipanganak ni Carmela. Simbolo ng bagong simula para sa batang ina. Simbolo ng kabutihan ng Diyos sa kanya. Yung name po ng anak ko, Lorraine Ruth. Ruth from the Bible. Yung Lorraine po kasi, ang spelling niya is L-O-U-R-E-I-G-N, which is in short po for Lord You Reign, na napakagandang declaration po sa buhay namin na nung dumating po siya, naghari po si Lord sa buhay. Patuloy na lumalaban si Carmela sa realidad ng buhay, pero hindi tulad ng dati na siya ay nag-iisa. Ngayon, kasama niya ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. I feel na bagong tao na po ulit ako. Bagong Carmela na ulit yung humaharap sa mga tao. Bagong Carmela na yung anak ng parents ko. And napakagandang feeling po na hindi ko naman po magagawa lahat kung hindi naman po faithful si Lord sa akin. Ngayon ay malaki na ang anak ni Carmela at patuloy silang naglilingkod sa Panginoon. Talagang mabuti ang Diyos sapagkat patuloy siyang nagpa-provide sa kanilang pangangailangan. Because of the magnitude and weight of the trials that we face, sometimes it's hard for us to believe that a miracle can happen. We get so intimidated that we tend to panic and forget God's comforting promises. But these are trying moments when our faith and trust in God, who brings the miracles we hope for, are put to the test. Ito ang sabi ni Jesus na nais niyang makita sa atin upang maganap ang himala sa ating buhay. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maari mong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka doon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Huwag palampasin bukas ang panibagong episode na tiyak na maghahatid ng kaligtasan, pagbabago at biyaya sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Yesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. God bless you. Bye-bye. Ngayong Biyernes, lulong sa droga, alak at babae. Magbago pa kaya? Sanggol kapapanganak pa lang, heart transplant kinailangan. Mabuhay kaya? Agaw buhay matapos mabangga ang kotse. Maligtas kaya sa kamatayan? Alamin ang kahihinatnan ng kanilang hinaharap na pagsubok. Pag-asa sa gitna ng trahedya. Ngayong Biyernes, dito lang sa The 700 Club Asia.